Colonel Joel Villanueva, ang station commander ng Batasan Police Station. Nandoon ako kanina. Ay, nako. Salamat sa pag-iimbita bilang panauhing pandangal. Pinakita nga nila yung kanilang terminal doon, yung Batasan Bus Line. Ang linis. Ay, malinis yung Batasan Bus Line. May CR pa. Saka makita ng CR, may aircon. Ay, wow, sabi nga ni Colonel Villanueva, sir, kung may mga kasamahan ka dyan, yung engineer nyo, kailangan ng libreng ticket, meron po kami pinamimigay. Sabi ko, meron. Sabi ko, meron. At nakita ko yung driver at mga konduktor. Parang puyat lagi. Oo. Anyway, ay maraming salamat daw sa pag-kumbida ho. At saka, you guys are doing a wonderful job. Sabi nga nito mga ka-Facebook natin, keep up the good work. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Batasan Police Station, dahil po sa inyo, naubos na rin mga akit-bahay. Dati gabi-gabi raw, minsan 5-6 na bahay ang tinitiran ng akit-bahay. Ngayon wala na. Dati gabi-gabi, mga 3-4 na mga kababayan natin na-hold up dyan. Ngayon wala na. Nagsisitago na ang mga hold-upper at saka mga akit-bahay. Kasi baka ibiyahe sila ni Colonel Villanueva sa Batasan Bus Line. Kanina ha, maraming salamat doon po sa pag-imbita ho sa atin. Naimbitahan po ang inyong lingkod. Saan ba yun? Salome. Naimbitahan ng Batasan PNP ang inyong pong lingkod. Nako, ay maraming salamat po. Ay nakakatuwa at nakakataba ng puso at tayo ay pinagsalita doon sa harap ng mga pulis para mabigyan ng inspirasyon at naikwento ko nga sa kanila at nagpapasalamat ho kayo na mga listeners na for a job well done. Sabi ko sa kanila, yung mga nakikinig ho sa akin at nanonood, natutuwa ho sa inyong ginagawa rito. At sabi ko, mabuti na lamang at meron kayong mga video para hindi kayo mapulaan ng CHR. Kung wala kayong video, baka sabihin na naman EJK. Yun ang sinabi ko kanina. Kaya tuwan-tuwa ho sila. Colonel Joel Villanueva, maraming salamat po at sa inyong mga, ayan, flag raising ceremony. Salamat po, oo. Kaya, dyan po yan sa Batasan Police Station. Ayan po sila. Sila po yung mga nagbabantay ng Batasan Bus Line. Sila ho, dyan po yung mga mekaniko, mga driver, konduktor. Yan po yung mga yan, oo. Ayan yan. Pinapaalala ho nila, 3 oras na po ang biyahe nila, 3 schedule. Alas 12, alas 3:30, at alas 5 ng umaga ang last trip. Ayun. Kita mo? Wala, sino ba yung palakad-lakad na yung parang si Correct? Ako pala yun, nakalaay ba? Wala ako salamin. Ayun. Okay. Ayan po yung formation flag racing po nila yan, bayan. Oo. Flag yan. Yan po yung mga magigiting natin na Batasan Police Station personnel. Yan po yung nakakasilimuhan ng mga hold-upper. Yan po yung mga binabaril ng mga buang sa checkpoint na ayaw tumigil. Siyempre, re-rest back. Ayan po sila. Bayan. Yan po yung kanilang hepe, si Colonel Villanueva. Nakikita nyo dyan, katabi ko. At yung kanyang mga staff. Ayan ha. Salamat po, Colonel Villanueva at 10 ng inyong mga tauhan dyan. Mga masisipag po na inyong mga tauhan. Tuloy-tuloy nyo lang ho yung inyong trabaho. Ayan. Yung ating mga magigiting na mga PO1. Yes. Kahit salamat Florenda Bautista makakarating. Elizabeth Nakamura makakarating. Oo. Ayan. Thank you ha. Thank you, Batasan, na keep up the good work, ika nga. Dahil sa inyong ika nga, kalain mo yan. Kita mo, pinagsalita pa pala ako dyan. Yun, no? Kita mo. Parang totoo, parang panggardemit. Oras natin alas 11:20 ng umaga. Salamat po, Batasan Police Station. Keep up the good work, sir. Marami po natuto at may mga nagsasabi sa akin na wala na rin mga aakyat bahay. Dati gabi-gabi, 5 hanggang 10 bahay ang naaakyat bahay. Ngayon parang wala na. Mga snatcher hold-upper na wala na rin. Paano hindi mawala? Pinasakay na lahat ni Colonel Villanueva sa Batasan Bus Line.
Alam mo ba, ito yung figures pala nila. Alam mo ba yung mga bumiyahe na pala? Ha? May listahan ako rito kasi tinignan ko yung logbook nung Batasan bus line. Alam mo ba na ang bumiyahe na pala dyan ay 35. Wow, ang bigat! 35 na nabiyayaan ng one-way ticket. 35. Okay. At yung mga naaresto, 1,220. Diyos ko po. Ay, nako. Oy, teka muna ba yan? Ito bantay. Makibalita tayo ngayon sa may good news yata ang PNP. Tukoy na yata nila. Tukoy na po ng PNP ang 5 suspect sa Hulo bombing. Hawak na ng PNP ang 5 rito. Pero 14 ang iba pa ang pinaghahanap ngayon. Nasa linya po si Colonel or Senior Superintendent Bernard Banak, ang tagapagsalita ng PNP. Magandang umaga, Colonel Banak, sir. Magandang umaga, Erwin, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oo, narinig ko kanina at may nag-info sa akin, 5 raw sa suspect sa Hulo bombing ang nasa kustodiya na ngayon ng PNP at 14 pa po ang pinaghahanap. Tama po ba, Colonel? Tama yan, Erwin. Pinahayag niya kaninang umaga ng ating Chief PNP, si Police Director General Oscar David Albayalde, ang pagsuko at pag-aresto sa 5 hinilang mga suspects sa madugong pambobomba sa Hulo Cathedral. At itong 5 na ito ay sasampahan ngayong araw na ito ng multiple murder and multiple frustrated murder na kaso sa Sulu Provincial Prosecutor's Office. Dito sa mga nahuli-huli nyo, may mga mastermind dito. Nandito ba yung mastermind o patuloy pa pong inaalam ng pulisya natin yan sa Hulo kung kasama niya itong alias Kama? Ito ba yung mastermind? Hindi pa. Itong alias Kama ay pinuno ng grupo na malaki ang pagkakasangkot dito sa madugong pambobomba sa Hulo Cathedral. Meron pang mas mataas sa kanya. Kasalukuyang hinahanap ngayon ang pinapangalan ng Sawadyaan. Nagkamali lang ako ng pangalan. At 14 yan sila na hinahanap ngayon, tinutugis pa rin. At itong 5 na ngayon na nasa kustodiya na ng Philippine National Police ay bunga ng hot pursuit operation na pinapatupad ng lahat ng mga puwersa doon sa Sulu. At dahil sa maigting na pagtugi sa kanila, at noong mga nakarang araw ay may mga airstrikes pa. At may mga kasama pa silang napatay dyan sa may Patikul, nagangalang Yusuf. Ay itong 5 na ito ay nagkusa na lang na sumuko at ngayon nga sila ay arestado dahil sa kinalaman nila dito sa pagbomba sa Hulo-Sulu. Dahil siguro sir, lumiliit na ang kanilang mundo na ginagalawan. May nandyan pa yung AFP na ilang batalyon yan, nandyan din ang PNP. Talagang mapipuwersang sumuko ng mga yan. At saka sigurado ko nga ingunguso ng mga kababayan natin na dyan mismo dahil may mga namatay din naman ng mga Muslim doon sa pagsabog na ginawa nilang kagaguhan doon sa simbahan, Colonel. Tama yan, Erwin. Lumiliit na ang kanilang lugar na tinatakbuhan. At itong 5 ito na ngayon kasalukuyang sasampahan ng kaso ng PNP ay naramdaman na nila na hindi na magtatagal at talagang mapapanagot din naman sila sa kamay ng batas. At minabuti nila na sila nalay sumuko at arestado ngayon sila at sasampahan na ng kaso ng multiple murder at frustrated murder. Alright, maraming sir, bago ko makalimutan, kumustahin ko rin po. Sir? Opo, Rain, kumustahin ko rin po yung mga nahuli naman ng NCRPO, yung doon naman sa pagpatay doon kay tumatakbong congresswoman na barangay chairman na si Beltran. Kumusta naman ho ito? Natukoy na rin ba yung mastermind at saka motive, sir? Patuloy pa rin ngayon ang investigasyon ng NCRPO patungkol sa bagay na yan, pagkakapas lang kay Kapitana Beng. At nung nakarang araw nga ay naipahayag na ng QCPD ang 4 na suspects na mga malaki may kinalaman dito sa pangyayaring ito.
At mayroon pa rin silang tinutugis sa ngayon at inaalam pa ano talaga ang motibo dito sa pagkakapaslang kay Kapitana Beng. At tabayanan lang natin, mga hindi katagalan ay makakapaglabas na rin ng ma-update niya ang NCRPO. Nako, maraming salamat po, Senior Superintendent Banak, sir. Maraming salamat. Magandang umaga. Mabuhay po kayo dyan, sir. Gawin. Thank you po. Thank you.